Gagawa na raw ng hakbang itong si Coach Jeffrey Cariaso para ma-reshuffle ang lineup ng Blackwater at sila ay manalo na. At ito ay sa pamamagitan ng isang 3-team trade kasama ang Magnolia at ang TNT Tropa. Mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados itong si Brandon Ganuelas Roser. At dito naman sa TNT Tropang Giga ay si Christian David ng Blackwater Bossing. Samantalang yung koponan ni Coach Jeffrey Cariaso, makukuha naman niya itong si Russell Escoto at isang first round draft pick ng Magnolia. Dahil kung ganito magiging sitwasyon, parang ang swerte dito ng Magnolia. Totoo na merong ACL injury itong si Brandon Roser. Pero malaki naman ang frontcourt ng Magnolia ngayon. Nandyan si Laput, si Sanggalang at si Xavier Lucero. So pwede nilang intayin na makarecover itong si Brandon Roser. Kapag nakarecover na yan, may triple tower na Magnolia. Meron kang Roser, meron kang Laput, meron kang Sanggalang. Pwede mo pang isama ito si Xavier Lucero na 6'7". So parang apat yung center forward ng Magnolia. Dito naman sa TNT, kapag nakuha nila si Christian David, para kasing mas bagay sa sistema raw ni Coach Chot Reyes ito. Kaya yan ang kukunin nila ngayon. Sa panig ng Magnolia, malaking bagay talaga kung ma-include nila itong si Roser sa kanilang lineup. Dahil nakita naman natin kung ano ang nilalaro nito dati nung nasa NLEX pa siya. Medyo nag-dip yung kanyang performance dito sa TNT. Pero maraming naniniwala na babalik yung sigla ng laro ni Roser kapag ito ay napunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya sa tingin ng karamihan, parang willing namang maghintay ang Magnolia dito kay Roser na makarecover mula dito sa kanyang ACL injury. Dahil kapag nakarecover na to, ang laking bagay niyan para dito sa Magnolia at sa kanilang goal na mag-champion na muli. Nakita ng karamihan yung ginawa ng PBA dito kay Danny Ildefonso na pinagmulta dahil nga doon sa kanyang naging statement tungkol dito sa PBA at sa farm team ng Northport Batangpier. Ibig sabihin, sa tingin ng PBA ay mali yung sinabi nitong si Danny I or di kaya naman hindi nila nagustuhan. Sa opinion ng maraming fans ay tama ang ginawa ni Danny I dahil totoo naman yung sinasabi niya tungkol dito sa Northport Batangpier. Pero hindi pa natin masisiguro kung ito talaga ay papayagan ng PBA na maging isang president. Sa tingin kasi ng karamihan dapat i-recognize na ng PBA na problema talaga itong mga farm teams. Sabi nga nung iba, lahat ng tao alam yan, ito lamang PBA ang hindi nagre-recognize. Alam natin na hindi inaamin ng PBA yan dahil base nga doon sa statement itong si Ricky Vargas, yung kanilang chairman, ay wala naman daw problema dyan dito sa PBA. Kaya sa ngayon mukhang maliwanag na itong problema sa farm teams ay mananatili. Dahil unang-una nga dito sa ginawang pagmulta kay Danny Ildefonso at sa pangalawa, ito sa sinabi ni Ricky Vargas, yung kanilang chairman, na ang parity daw ay subjective. Kaya itong issue ngayon dyan sa PBA ay mananatili at hindi ito magbabago. As it is, masasabi natin na ito ngayong si Danny Ildefonso at ang kanyang anak na si Dave ay posible na baka mag-reunite dito sa Converge Fiber Xers. Dahil may naniniwala na baka hindi nagustuhan ng Northport yung sinabi ni Danny I at hindi sila interesado na papirmahin pa ng kontrata itong si Dave Ildefonso. At yan ang dahilan ngayon kung ba't marami naniniwala na baka itong si Dave ay i-trade na ng Northport Batangpier. Malamang din hindi na rin ito mapunta sa isang SMC team. Dahil siyempre doon sa term na ginamit na farm team nitong si Danny I, ang implication niyan ay damay ang SMC. So, abangan natin ang susunod.